Amen. So mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Palakpak nga po muna natin ang mga anak ng Diyos. Jesus my life. Masaya po ang puso ng Diyos dahil nakikita po ng Diyos na kumpleto po halos ang pamilya ng Jesus my life. Hindi sabihin, marami po nakikita ang Diyos na mabalik sa kanyang presensya. Amen. Purihin po ang Diyos. So, samahan niyo po ako sa Lucas 8:39. Amen? So, ang sabi po dito, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Amen? Alam naman po natin kung ano po ang kwento dito na yung pinagaling ng Diyos ni Jesus. Amen? Alam po natin na ang Diyos po talaga ang nagpapagaling. Amen? At ang sabi po niya, kasi sabi po nung pinagaling ni Jesus, gusto daw po niya sumama. Amen? Ang sabi po ni Jesus na umuwi ka na at ipamalita mo. Amen? Ipamalita daw po ang ginawa niya. Amen? Ang lahat ng ginawa niya sa lalaking yon at ganun din po naman sa ating buhay dito sa Jesus My Life. Kailangan po natin ipamalita kung ano po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay sa isang linggo na ating pamumuhay. Amen. Mabuti ang ginawa ng Diyos. Amen. Pagpasalamat po natin yan. At patuloy po natin ipamalita sa lahat ng tao kung ano pong mga bagay na mayroong binigay ang Diyos at mga mabubuting bagay. Amen. Kagalingan, kasaganaan, amen, financial, lahat po ng mabubuting bagay na ginawa po sa atin ng Diyos, atin po ito ipamalita sa araw na ito. At ipagpasalamat po natin sa kanyang harapan, amen, at atin pong isigaw ang kanyang mga ginawa sa ating buhay, amen. Yun po, sino po ang naunang magpasalamat? Sa Diyos na buhay, amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Mami Chantal. Napakalaman natin yung buhay ng Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po. Unang-una sa Diyos. So, long time no see, but now see now. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, no? Kasi po, tayo po ngayon hindi talaga po dito. Bumiyahe po kami kayo ng 5 o'clock. Papunta kami ng Angono. So, blessed din po ako dahil si Pastor Ronnie talaga nagpipraise na siya sa Angono. So, yung kapatid niya kasi, babae, namatay yung pinaka-pastor, siya ngayon ang umahalili yung asawa. Ngayon ang asawa, mukhang hindi pa siya, talagang, kasi worker talaga siya, yung asawa na niya tumatay. So, pasalamat ako sa Diyos, dahil nagamit pa rin kami doon, na nakatayo doon. Ang isa pa nito, wala pang pangalan yung church. Kaya sabi ko nga, masilong muna tayo sa ibang church kung para masuportahan tayo. So, pinag-isipan naman niya, kasi kapatid ni pastor yung babae, so sila dalawa nag-usap. Pero hallelujah, kaming dalawa ni Pastor Ronnie ang nasusunod. Sabi ko, ikaw mag-desisyon na ikaw ang sabi ko sa ate niya, di kayo muna. Yung muna kayo. Sabi ko, ganun, ay purihin. So talagang kahit ang layo ng Angono, alang-alang lang sa Diyos na ang mga kaluluwa doon na makaligtas na ng maraming kaluluwa. Hindi pwedeng ipagbibigyan, hindi pwede yung pakiusap dahil yung pakiusap niya parang ginamit din siya ng Lord na ma-win back yung mga anak niya. Tapos yung mga anak ko rin doon dahil nag-church ka, ang layo din ako sa RMP, hindi ka nakakarating, tapos dito nakakarating kayo. Pero mo sabi ko, Lord, sabi ko nga doon sa Antipolo, hindi basta-basta ang aming dinadaanan tuwing pupunta kami dito, nakipagbantero kami ni kamatayan. Nakasinggil kami motor, IDSA, dinadaanan namin. Ayan, pray naman ang Panginoon. So si Sam, isa na rin sa nakasama ko na yan doon. So sabi ko nga, nagpray ako sa Lord na, Lord, sana meron kami kasi pag umuulan, wala kaming mababasa kami kasi nakasinggil lang kami. Tapos pag may siris ang motor, wala na. Sabi ko muna, Lord, sana Lord, magkaroon naman kami ng yung hindi kami mababasa. Puri ng Panginoon. Basta tapat ka lang talaga pag naglingkod ka sa Kanya. Biruin mo, may sasakyan na kami ngayon, 4 wheels. Lord, sabi ko, puri ng Panginoon, sabi ko sa Kanya. Talagang Lord, ang Lord talaga pagka tapat ka lang, patuloy ka lang, kahit na sa totoo lang noon, talagang mahirap talaga maglingkod, napakahirap. Para kay Lord, mahirap. Pero talaga, pag ikaw talaga ng salamat sa Diyos, kahit na anong mangyari sa buhay mo, pagpatuloy ka lang talaga. Alam niyo po, kung wala lang po talaga ako, hindi sa pagmamayabang na talagang pupukpok sa kanilang lahat. Wala
purihin ang Panginoon. Dahil ginamit ang buhay ni Pastor Ronnie, nandyan na po kami. So, pasensya na po kayo ha, pag hindi namin kayo nakita. Pero sabi namin sa kanila, alalayan muna namin kayo kasi mayroon kaming church na inaatinan. Malay mo, wala pang pangalan yung church, pag hindi may elect yun. Alam niyo po, doon ang programa doon sa gawain, kaya kami daw masusunod. Di programa ng Gmail eh. Amen. Oo. Ano nga ba sabi ng kapatid ni Pastor Ronnie? Gusto ko yung pangako ha. Maganda yun. Oh, kaya ngayon nalagi kaming may pangako. From start to the end, to second part ng programa sa church, sa GMI Elect. Amen. So kami yung so at least, andun na yung sabi ko, kamu na mag-ano na, alam ng Diyos yung ano gagawin natin. Baka maya mo muna ang Diyos kung gano'n sa buhay natin, huwag tayo mamumunahan. Appointed din po na ng Diyos. So, thank you Lord, dahil ngayon, nasiraan kami, ito sa Sanas, sa Tatanas, walang gagawin paglinggo. Yung motor ni Dada at saka ni Kokoy, labas na yung... labas na. Hindi na talaga pwede. Kaya Samsam naman, ganun din, muntik na kami doon sa ulan at ng pag-iingat ng Diyos pag-uwi namin dito. 10 lang rambulan sa EDSA. Si Samsam at saka si Pakoy. Rambulan sila, dami sasakyan. Pero purihin ang Diyos, ganyan na lang. Basta pag anak ka talaga ng Diyos at nasa Diyos ka. Talagang walang imposible sa Diyos. Hindi kami sa gawa niya, bakit niya kami papahamak? Ganon ang Diyos sa buhay natin. So salamat talaga sa Diyos, nagpapasalamat ako. Pinaprovide niya pangangailangan ng bawat isa sa amin. Then, salamat sa Diyos, may sasakyan na rin kami na magamit papunta doon. So, sana po, pinag-pray ko rin talaga na maging di may paggawain sa Angola. Sana po, tayo din, pag yun ay nagkataon, pwede na po tayo makapunta ron. Di ba? Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay po talaga na mabuti ang Diyos. Amen. Biruin mo. Hadlangan man ni Satanas sa kanilang biyahe. Amen. So, nandun pa rin po ang pag-iingat ng Diyos. Ang sabi po dito sa Awit 91 verse 14, sabi po niya, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin. Amen. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilalang din. Amen. Lahat po yan ay matatanggap po natin kung tayo po'y nasa Diyos. Lagi po natin ang kinid, ang pagsama ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Sabi naman po sa Panaghoy 3:37 na wala pong bagay na hindi po kapahintulutan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya po kung ano po yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon, mabuting bagay man po yan o hindi, ay kapahintulutan po yan ng Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Meron pa po sa girls. Purihin ang Diyos na buhay sa buhay ni Mama Dul. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Thank you, Lord. Nais ko rin po magpasalamat sa mga oras na ito dahil alam niyo po, ang pagkita sa Panginoon ay talagang nararanasan po natin lahat. Na alam niyo po kung ano po yung naka-desire sa puso natin, yun po talaga ang pinagkakaloob natin, Panginoon. Na nalalaman niyo po yung pinapasalamat ko po nung isang linggo. Bagaman po, alam niyo po, kumilos na naman yung diablo. Pero alam niyo po, agad-agad inalis po yun ng Panginoon ang gawa ng mga diablo na hindi po maganda. Kaya alam niyo po ngayon, talagang salamat sa Panginoon na ang kapayapaan, yun po ang laging pinaparana sa ating lahat. Di ba po? Nanais lang po ng Panginoon na tayo po ay palaging payapa ang ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun lamang po ang aking pinapasalamat sa ating Panginoon na talagang napakabuti po na ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Amen. Sabi po diba sa Matthew 5 verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalipin sila ng Diyos. Amen. So, nakaraan, nagdadalamhati si Mama Dol. Amen. So ngayon po, ay binigyan po siya ng kasiyahan. Amen. Kaaliwan ng Diyos. Hindi naman po siya mukhang nagdalamhati. Amen. Dahil po sa buhay na ito, marami po talagang pag-uusig. Lalo-lalo na po yung tapat at sumusunod ng malalim sa Diyos. Marami pong hadlang si Satanas, amen, dahil bingi na siya, wala na siyang kapangyarihan, amen, sa ating buhay. Dahil ang Diyos natin ay malakas, makapangyarihan sa lahat, amen, walang ibang Diyos, amen, hindi.
ang Diyos natin na sinasamba si Jesus. Amen. So, meron pa po. Sige po, last na lang po si Sister Jonalisa sa girls. Purihin ang Diyos sa buhay ni Sister Jonalisa. Pagpalang umaga po sa ating lahat. At yun nga po, pagpapasalamat ko po sa Panginoon, yung lagi kong pinag-pray sa Kanya. Na yung pong aking kapatid na si Jeannie at saka si Alvin, nagkaroon po kasi sila ng maraming pagkakaunawaan. Lagi ko po yung inululungod sa Panginoon na sana, Lord, kung ano man po sa mga pag hindi nila pagkakaunawaan, patuloy ko po yung na ininudulog sa Panginoon. Sabi nga po ng aking kapatid na babae, hindi na daw po siya pupunta din sa kapatid ko. Pero alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Lord, huwag niyo po pahintulutan na magkaroon ng hindi magandang pagkakuha ng aking mga kapatid. At alam niyo po ba, nung nakaraan, pumunta yung aking kapatid, galing siya sa Cavite, pumunta siya doon sa kapatid kong nasa Ranchville. Sabi ko nga po kay Brad, talagang tunay na buhay ng Diyos na kung saan dito sa bahay pa ng bahay po na ito, na yung iba talaga pala, nasa ating pag-aayuno. Doon ko po yung nakita na kumikilos po talaga, ang Diyos po ay buhay. Na sabi ko nga po sa kapatid kong babae na, Jeannie, alam mo, sumama ako nasaan ako ngayon dahil di ba dati lagi kitang tinuturuan na kumbaga sa pangungutang ko lagi kitang isama. Ngayon naman gusto kitang isama na kung saan nakilala ko ang Diyos. Amen. Sabi ko niya sa akin, napapano ka na ba, te? Sabi ko, tingnan mo, nakakamiss ako, sabi niya sa akin. Sabi ko, tingnan mo, Jeannie, di ba hindi na po ako nangungutang. Dati kasi talaga kung tatad ako nangungutang. Ay, pero may free ng Panginoon na hindi na ako nangungutang. Kaya sabi ko sa kanya, sana lubin ng Diyos na kung nasaan ako, ay nandun din kayo kasi napakasaya doon sa pinupuntahan namin. Ang tanong lang po nila sa akin, bakit lagi ba ating nandun ka? Sabi ko kasi po, ang nandun din. Sabi ko, napakasarap nung nandun. Nakilala mo ang Diyos sa ating buhay. Talaga po yun po. At pinagpapasalamat ko ng malaki sa Panginoon na talagang nakaka-amaze siya. Kasi tingnan mo po, pumunta pa siya, nasa Cavite. Sabi ko, pinuntahan niya po si Alvin. Sabi ko, grabe ang Lord. Hindi na daw po siya pupunta. Pero nakita na na-miss niya yung asawa ko. Kaya salamat sa Panginoong Diyos. Yun lang po at maraming salamat po sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos, di ba? Lagi po talaga si Lord may ginagawa sa buhay natin. Pagka talaga po lagi tayong humingi ng pagsama ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa Exodo 33, verse 14, sasamahan ko kayo at ibibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Amen? So, ano pa po? Sabi naman po sa Awit 37 verse 4 na sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Amen? Dahil naroon po, amen, natin mahanap sa Diyos ang kaligayahan. Amen. Wala po dito sa mundo. Amen. Ang lahat ng bagay na yan ay bibigay po sa atin ng Diyos. Amen po. So, purihin po ang Diyos na buhay sa buhay ni Sister Jonalisa. Naroon po ang pagsama ng Diyos. Binigyan po siya ng kapayapaan sa kanyang mga kapatid. Amen po. So, sa buwis naman po, amen. Purihin ang Diyos sa buhay ni Daddy Ronnie. Amen. Purihin ang Diyos. Magandang umaga sa lahat. No? Pasensya na ka sa outfit namin na. Ano talaga ako sa Panginoon natin. No? Ako sana, naging kontento na sana ako sa sarili ko na hindi na lang. Yung simple na lang buhay. Pero iba talaga pag si Lord ang si Lord ang gumagawa ng paraan. Kasi dito, kontento na ako na nakaupo lang dyan. Pag may prayer dito, okay lang. Pero iba pala pag si Lord talaga gagamitin ka ni Lord. Kaya di ko malaman sa sarili ko kung ano ba talaga ang pakay ni Lord sa akin. Di ko alam. Kaya nga, bumibiyahe kami, layo ng uno. Nung namatay nga yung brother-in-law ko, di ko masabi na sila kapatid ko, sila si Sister Susan, nag-uusap-usap sila na ituloy daw ang gawain nung namatay nung asawa niya. Kumbaga, hindi ako kasama sa topic nila. Pero nung on time na adun pa yung patay na nagkaroon ng gawain doon, hindi ko akalain na ako pala ang magbe-preach doon. Pero wala sa isip ko na pinag-usapan pala nila ako. Isipin mo, kaya nga nung bumiyaya kami doon, sabi ko, layo dito. Tatagal kaya tayo dito? Pero sabi naman ni Isam, mas maganda na lang pupunta tayo dito na nakamotor. Kaysa pupunta tayo na nasa loob tayo ng pating, magaya tayo kay Jonas. Isipin mo,
sarili ko. Sabi ko, kung ano, mas maganda pa yung transportasyon natin, motor, kaysa transportasyon natin, pating. No? Kaya sabi ko, ang Diyos pala, gumagawa talaga ng paraan. Kahit sa inyo, bawat isa sa atin dito, mayroon ka palang kanya-kanya tayong tungkulin sa Diyos. Amen. No? Pero, di ko malaman na sa buhay ko kung ano ako eh. Sabi ko sa sarili ko, sana wala nang tatawag sa akin ng pastor eh. Kaso lang eh, mayroon pa rin tumatawag. So, gusto ko tawagin na lang akong brad, kuya. Kaso lang eh, talagang gumagawa talaga ng paraan ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos na, alam mo, akala mo eh, madaling pastora, mahirap. Kaya ako gusto kong, simple lang. Pero, iba pala talaga. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, talagang susunod na susunod ka. Kaya bawat isa sa atin, kung ano magkuling sa atin ni Lord, sana wag nating tanggihan. Kasi matulad kay Jonas, ang transportasyon niya, sabi pa ni Sam, transportasyon niyo, pupunta sa tutunguhan niyo, pating. Kaya di ko makalimutan sabi ko, Sam, okay ka rin. Kaya gustong-gusto yan si Sam sa Tagantipulo, Taguno, gustong-gusto si Sam. Kaya maraming salamat sa inyo at magandang umaga. Amen. Nakakaano, no? Sasakyan doon nila. Service doon nila, pati. Wow! Talagang na-miss din ako doon, Kuya Sam. In fairness, I love you, Kuya Sam. Talagang na-miss namin na ikaw tatayo din dito sa harapan. Amen. Amen. Nag-pray namin yan. Amen. Puri ng Diyos na buhay dahil po lahat naman po talaga may plano ang Diyos, di ba, sa Jeremias 29:11. Amen. Ang sabi ng Diyos, alam na natin to, talagang gasgas na sa atin yan, na sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen. Wala daw pong planong masama ang Diyos sa ating buhay. Kaya, purihin ang Diyos na buhay sa buhay ni Daddy Ronnie na naroon po talaga. Tinatawag po siya talaga ng Lord. Amen. Kaya lang mayroong mga hadlang. Amen. Pero, sabi nga, di ba, ang mananatiling tapat, amen, mananatili lang po tayong tapat sa Diyos. Kahit ano pong ginagawa ni Satanas sa buhay natin, naroon pa rin po tayo sa Diyos. Amen po. Isa na lang po. Amen po rin ang Diyos sa buhay ng aking darling Isuki. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na sa biyaya ng buhay. Amen. So, nagpapasalamat ko ang Panginoon Diyos sa buhay ko na dati hindi talaga po ako mahilig mag-relo. Yan. Di pa ako mahilig mag-relo eh. So dahil nga pag pumupunta kami ng Santol, minsan magtatanong ako ng oras, gaganon ako sa kamay ko. Wala akong relo eh. Natatawa na lang sila. So nagpapasalamat po ako sa Diyos sa buhay ng, hindi ko nasasabi ng pangalan. Kilala siya ng Diyos. So binigyan po ako ng relo. So, salamat sa Diyos dahil malaki man na bagay ito. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil pag lumakad ako, lalo na pag pupunta ako ng Santol, hindi na ako magtatanong kung anong oras, titingin na lang ako. So, salamat sa Diyos dahil ginamit ng Diyos ang isang brad po natin dyan, and then ang po siya, pagpapalayan po siya ng Diyos. Salamat sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Talagang mabuti po ang Diyos. Amen. Lahat po gagawa ang Diyos ng mabuting bagay sa ating buhay. Amen. Sabi nga po sa Roma 8:32, kung hindi po ako nagkakamali na, amen, sabi po doon, ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay nga po niya sa atin, how much more po ang mga bagay. Amen. Na, mga bagay na hindi niya ipagkaloob sa ating lahat. Amen. Dito lang po nagtatapos ang ating testimony. Amen. Payak lang po. Amen. Purihin ang Diyos na buhay at nais ko po dugtong yung aking pasasalamat. Hindi ko po nakakalimutan lagi magpasalamat sa Diyos dahil tunay siyang mabuti sa aking buhay na noon, sabi ko nga po mag-aasawa na ako kasi para meron kong nasa bahay na lang ako, mag-aalaga sa Kanya. Amen. Hindi din pala yung gano'n ang plano ng Diyos. Amen. Ang gusto pala ng Diyos, naturuan niya ako sa mga bagay na hindi ko po kayang gawin. Yung mga bagay na ikaw ang magtatrabaho, ikaw po ang gagawa ng paraan. Amen. Nandiyan yung asawa ko, magkatuwang din naman po kami. Pero, nalalaman niya naman po na ako lang po yung nagtatrabaho ng straight away. Amen.
Dati sabi ko, nung hindi pa po ako Kristiyano, sabi ko parang hindi ko kaya gawin yung mga ginagawa nila na madaling araw pa lang, gigising, papasok sa trabaho, uuwi ng gabi, ganyan. Pero purihin na po ang Diyos dahil yan po yung binigay sa akin ng Diyos, yung kasipagan. Amen. Kahit na minsan, tinatamad na ako pumasok, pero alam mo yun, yung trabaho ko kahit iwan ko at balikan ko na roon pa rin. Salamat sa Diyos kasi yan po ang binigay ng Diyos na trabaho para sa akin. Amen. Salamat po sa Panginoon. Dahil ang karunungan din po na pinagkaloob ng Diyos sa mundong ito, yung mga bagay po na akala mo hindi mo kaya kasi hindi ka naman graduate ng college, hindi ka graduate ng high school. Pero purihin po ang Diyos sa buhay na buhay dahil sa trabaho ko, doon ko po na pag-aralan, nalalaman, amen, sa kanila ko po naranasan yung mga bagay na hindi ko po kayang gawin. Amen po. Purihin po ang Diyos sa buhay, sa kanya po papuri. Amen.